Himayin po natin ang ilang taon na serbisyo at mga kasong hinawakan ni dating Chief Justice at bagong Executive Secretary na si Lucas Bersamin. May mahigit 33 taon bilang hukom sa hudikatura, malawak ang karanasan ni Bersamin sa mga usaping legal na tsak magagamit niya bilang Executive Secretary. Yun lang, masusubukan din ang kanyang managerial prowess dahil ang posisyon na kanyang papasukin ay lublob sa usaping managerial at politikal. Tubong abra, nagtapos si Bersamin ng kanyang undergraduate sa UP Diliman bago kumuha ng law degree sa University of the East. 9th placer po siya sa bar exams noong 1973. Mula noon hanggang 1986, nag-private practice po si Bersamin. Nobyembre 1986, tinalaga si Bersamin bilang Quezon City Regional Trial Court Judge ni Noy Pangulong Cory Aquino. Pero noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, umangat si Bersamin. Una sa Court of Appeals bilang Associate Justice noong 2003 at bilang Associate Justice ng Korte Suprema noong 2009. At noong taong 2018, tinalaga po siya bilang ika-25 Chief Justice ng Korte Suprema ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mas interesanteng suriin ang mga desisyong pinanigan ni Bersamin, una bilang Associate Justice at kalaunan bilang Chief Justice. Sa issue na kung pwede bang pigilan ni Pangulong Arroyo ang kanyang gabinete na magpakita sa mga Senate hearings noong kasagsagan ng NBN-ZTE scandal, bumoto po si Bersamin pabor sa executive privilege. Sa issue naman kung pwede bang tumakbo si Grace Poe sa pagkapangulo noong 2010 elections, kasunod ang issue ng kanyang citizenship, ang boto po ni Bersamin ay natural-born citizen po si Grace Poe. Sa tanong kung pwede bang tumakbo si Erap bilang mayor kahit siya po ay na-convict na ng plunder, bumoto si Bersamin ng pabor. Sa question na kung unconstitutional ba ang Priority Development Assistance Fund o yung tinatawag po nating pork barrel, ang boto ni Bersamin, unconstitutional ang PDAF. Sa tanong na kung pwede bang i-appoint ni Pangulong Gloria Arroyo si Renato Corona bilang Chief Justice sa kabila ng election appointment ban, pumalig po si Bersamin kay Arroyo. Sa kasong plunder naman, laban kay Arroyo, inabsuelto po niya si Bersamin. Sa question kung maaari bang ipalibing ni dating Pangulong Duterte ang yumaong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani, payag po si Bersamin. At sa co-warranto case laban kay Lourdes Sereno, isa po si Bersamin sa mga nagpatanggal kay Sereno na noy nakaupo bilang Chief Justice ng Korte Suprema. At isa pa pong controversial na desisyon kung saan si Bersamin mismo ang ponente, ang pagpayag na makapagpiyansa si dating Senador Juan Ponce Enrile sa kasong plunder. Si Bersamin ang sumulat ng majority decision na nag-aproba ng bail para kay Enrile. Ayon sa kanyang